Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayon ay October 23, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 12, verse 49 hanggang 53. Papuri sa iyo, Panginoon. Sabi ni Jesus, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang bautismo pa na dapat akong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang binang babae at manugang na babae." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, ang sabi ng ating Panginoong Jesus ay magdadala siya ng apoy sa lupa. Alam niyo yung parang kapag ang sitwasyon pa ng mundo ay parang kahoy na hindi pa nagniningas, kumbaga umuusok-usok pa lang. Kung tayo ay magka-camping o kaya ay tayo ay mag-iihaw, kumbaga ang estado pa lang ng kahoy ngayon natin na gagamitin sa pag-iihaw ay parang umuusok pa lang. At ang Panginoong Hesukristo ay, ang sabi niya dito, magdadala siya ng apoy sa lupa. Kumbaga siya ang magpapaningas nito. Ang pagkakaintindi ko dito ay, kung mapapansin nyo, yung mga kautusan na tanggap nila Moises sa Diyos ay mas lalo pang pinag-igting ng ating Panginoong Hesukristo. Sa English nga ay Jesus raised the bar. Kumbaga hindi niya pinawalang parang hindi niya pinawalang bahala yung mga o pinawalang bisa yung mga kautusan na yun. Bagamat tinupad niya lahat iyon, lahat ng mga pangangailangan ng kautusan. Sabi nga, sinasabi na bawal ka mangalunya, pero sinasabi niya na tumingin ka lang na may pagnanasa sa isang babae ay nangangalunya ka na sa iyong isip. At kapag nagalit ka, yung bawal ka pumatay, pero sabi niya pag nagalit ka sa iyong kapatid ay nagkakasala ka na. Kaya itong sabi ng ating Panginoon na magdadala siya ng apoy sa lupa ay parang mas lalo pa niyang pinatindi at pina-level up yung requirement ng kautusan. At yun ay tinupad at ginawa naman niya lahat iyon. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin kayang gawin yon, dahil ang Panginoon ay ibinigay din
niya ang kanyang Espiritu Santo para tulungan tayo. Kaya nga sinasabi niya rito na parang ah, na babagabag siya na gusto na niyang matupad itong bautismo na sinasabi niya. May isang bautismo pa na dapat akong tanggapin. Nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Kasi ito yung bautismo ng kanyang paghirap at yung pagkapako niya sa krus. At pag namatay siya at muli siyang nabuhay, ipagkakalob niya sa atin ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na yun, siya ang tutulong sa atin para tuparin yung apoy na dinala ng ating Panginoon. Yung nilevel up niya lahat nung nire-require ng kautusan. Kumbaga, mas pinatindi pero mas madali natin gawin ngayon dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung mapapansin nyo rito, sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Hindi kapayapaan sa lupa ang dala ng ating Panginoon. Kasi hindi yung kapayapaan ng mundo ay iba kaysa yung kapayapaan na nanggagaling sa langit. Kaya nga dito mapapansin natin na ang tatlo ay makikipaglaban sa dalawa. Kumbaga, hindi siya magka-level kasi ang kapayapaan ng mundo, ikumpara mo sa kapayapaan na binibigay ng kaharian ng Diyos ay hindi magkapantay. Kumbaga, mataas na level yung kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Kahit dito, maglalaban ang ama at ang anak na lalaki. Kumbaga, bakit hindi ama sa ama yung naglalaban? Kumbaga, hindi siya magka-level. At ang ina at ang anak na babae, parang hindi rin siya magka-level. Gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Hindi siya yung magkapareho. Kaya nga, madali nating maintindihan ito na ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ay hindi yung makamundong kapayapaan na hindi siya nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. Kundi kung minsan ang kapayapaan ng mundo ay yun ang nagdadala sa atin sa kasalanan. At kung mapapansin natin yung unang pagbasa natin ngayon, yung sa Romans chapter 6 verse 19 to 23, ang sinasabi dito sa 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang kabayaran ng kasalanan na dulot ng makamundong kapayapaan o kasiyahan na nagdudulot ng kasalanan, ang kabayaran noon ay kamatayan. Kumbaga, something na meron kang ginawa, katulad ng pagtatrabaho mo. Kapag nagtrabaho ka, meron kang sasahurin. Dito naman, kapag may ginawa kang kasalanan, mayroon kang pagbabayaran at ang kabayaran yun ay kamatayan. Pero sa Panginoon, iba yung binibigay ng Panginoon. Ito ay kaloob, gift. Kumbaga, hindi ito something na pinaghirapan natin. Ito ay kaloob or gift. At ang kaloob na to ay buhay na walang hanggan. Kumbaga yung isa, kamatayan dahil sa kasalanan, pero dito sa Panginoon, isang kaloob na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ito yung madali nating maintindihan na gustong bigyan ng ang Panginoon ay pumunta dito para i-divide yung klase ng
kapayapaan na yun. Ang kasiyahan na nagdudulot ng kasalanan at kamatayan, at ito namang kapayapaan na kaloob ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay meron kayo natutunan at napulot sa ating reflection ngayon. God bless po.